Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook Reel posted by Robilito Apiado. Tungkol ito sa magkakaibang pahayag ni Auntie Claire. Una, sabi niya, fake news yan si BP Sara, nakakayang pahayag niya. Sa totoo lang, umaangat ang ating ekonomiya. After few moments later, nanawagan na siya. Tulungan niyo na po ang Pangulo. Magtulungan na po tayo para maiangat ang ating ekonomiya. Dahil sa totoo lang, bumabagsak na ang ating ekonomiya. Ayos, si Auntie Claire. Pakinggan natin. Ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas po ito sa sinabi ng Vice Presidente. Meanwhile, Tulungan niyo na po ang Pangulo. Tulungan niyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi nakakaalarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas po ito sa sinabi ng Vice Presidente. meanwhile, Tulungan niyo na po ang Pangulo. Tulungan niyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi nakakaalarma po ito dahil... Ang ganda yung kanyang very passionate. Itong huling payag niya na humingi ng tulong. Interview yon ni Corina Sanchez. Kasi nga, ang pinag-usapan, ang background doon, yung November 30 na malakihang rally na naman sa Bonifacio Day. So, napag-usapan ang anong epekto ito sa ekonomiya. Kaya sinabi niya na, ako, kontra din ako sa korupsyon. Kala nyo ba? Kontra din ako. Kailang hindi na ako mag-attend sa corruption rally, anti-corruption rally sa November 30 dahil ang dami naman daw doon. Madami na hindi. Kaya lang, sabi niya, huwag naman puros negative. Kari kung puros na lang rally, puros tayo reklamo, ang pangit ng dating sa international community. So, maapektuhan talaga ang ekonomiya. Kaya yon panawagan niya, very passionate. Magtulungan na tayo. Parang from his heart talaga. Kasi nga, very loyal siya sa kanyang boss. Yan po ang maganda kay Auntie Claire, in fairness to her, She is a very good defender ng Marcos administration and a very good attack dog ng laban sa mga Duterte. Yan po ang kahanga-hanga kay Auntie Claire. Kaya lang yung for the good of the country, wala. Hindi niya, opinion ko lang ito. Basta salita lang siya ng salita, madipensahan lang niya ang kanyang amo sa Malacanang, happy na yan. Kahit yung sinasabi niya, lalong magkawatak-watak ang bansa. Okay lang, basta magawa niya yung trabaho niya, tungkulin niya na dipensahan ang Marcos Jr. administration, happy na siya. So ano ngayon? Anong katotohanan? Tingnan niyo ang dollar to peso rate. Ako, kahapon yung closing kahapon, 1 dollar is to 59.19 pesos. Malapit na pong mag 60 pesos. Anong mangyari dyan? In a way, pabor sa ating OFWs, but in the long run, magsasuffer din kasi nga, apektado ang ekonomiya yung magkakaroon ng inflation, tataas ang mga presyo ng bilihin natin pag napakahina ang value ng ating peso. So yan, ang isa sa mga bad sign. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, these are the bad signs of our economy na hindi na pwedeng pagtakpan ng mga palace press officer na yan. Kahit anong sabi nila, magandang ekonomiya, maganda. Paano mo maitatago yung peso to dollar rate? Baka next week, magiging 60 pesos na yan. Huwag naman sana. Although, ulitin ko matutuwa ang ating mga OFWs. But all the rest, kawawa, lalo na yung mga exporters. Sila ang... So, Philippine Stock Exchange natin, yung PS Index natin, wala na, pababa. We have lost more than 6,000 points dahil sa korupsyon na ito.
Ano pa, yung tumataas ang presyo ng nagkakaroon ng pagkawatak-watak. So, isa lang ang namumukod tangi. Davao lang ang hindi naapektuhan ng mga corruption issue na ito kasi ibang-iba ang leadership ng Davao City. Dito natin makikita ang Duterte's brand of leadership. Diyan mo makikita ang legacy ng ating Tatay Digong na ipasa niya sa kanyang anak, si Mayor Inday Sara, ipasa kay Mayor Baste. Kaya nakakainggit po ang Davao City. Yun, dumating ang mga electric buses nila. Ang sarap kayang sumakay kayo no. Although nakakasakay ako niyan, wag nagpupunta kami sa US or Canada, yung mga ganong first class na buses. Kailang dito sa Pilipinas, iba rin makasakay ka. Yung mga fire trucks nila, nako, ang gaganda. Davao City lang ang merong ganon dito sa Pilipinas. Meron na rin silang electric taxi. Lahat na lang meron sa Davao. Pagdating sa Lindol, very resilient ang kanilang mga buildings. Peace and order. Kasama sa World Safest Cities in the World. Number 53 ang ranking ng Davao City. 300 World Safest Cities. Nandyan po ang Davao. Namamayagpag. So, sabi ninyo, mas okay daw ang nakakatakot daw panahon ni Tatay Digong. Huwag niyong lukuhin ang taong bayan dahil marami ang taong bayan na nakakaalam anong tunay na pangyari. Mas safety ang buhay, mas ikinararangal ang pagiging Pilipino panahon ni Tatay Digong. Ngayon, kakaya. Mismo ang US pinahiya ang Philippine government. Why? Ang US nagbigay ng zero tariff sa neighboring ASEAN countries natin, Thailand, Malaysia, and Cambodia. Zero tariff. Walang mga US bases sa bansang ito. Ang Pilipinas, mayroong 9 EDCA sites. Anong ibinigay sa atin? Wala. Bakit? Dahil walang respeto ng US government sa atin. Tingin nila sa atin, gamitan lang, manggagamit. So, God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon.